Ayan, ang dala natin, Flare 150. So yun guys, it's your boy, mga kaboy, Motovlog, and welcome back. Woo! Aray ko, for another new vlog, no? So today, mga kay-partner, ayan, ang dala natin, Flare 150 ng Rusi. Kung napapansin nyo guys, yan, naka-scooter na naman tayo. And gagawa ko lang ito ng first impression about this bike, no? Ito yung hawig ng Click 125, yan, no? Hawid ng Click 150. Ito yun, yung Flare 150cc ng Rusi. So sa engine specs guys, hindi ko pa ito ganong na review, no? Or alam niyo mga specs niya. Pero gagawa natin siya ng first impression for this bike. And ito yung pinakauna kong drive sa motor na to, no? Ito yung una kong sampa, kumbaga. Pasensyaan nyo nga pala guys, no, kung ang pangit yung angulo ng camera ko kasi nagbago ako, nagpalit ako ng chin mount. Ayan, kung makikita nyo sa picture, nasira na kasi yung dati ko. So nagpalit ako and medyo hindi ko naayos ng maayos, hindi ko makita yung camera. So ito yung natin, no? First impression about this bike. Number one na masasabi ko sa Flare 150cc ng Rusi, solid. Kasi sobrang tipid niya sa gas. Doon ako nagustuhan sa kanya, no? Siya yung matipid sa gas. Kung ikukumpara natin sa kay Rapid 150cc na gawan ko rin ng impression video, no? Masasabi ko na mas tipid siya sa gasolina kaysa kay Rapid. And ang kanyang suspension, guys, I think dahil nga yata kasi medyo may magaan to kung ikukumpara natin kay Rapid, no? Kasi si Rapid, number one ko na doon, medyo matagtag yung suspension sa front. So sa kanya, ang na-feel ko is okay yung suspension niya in front and sa likod. Hindi siya gano'n nagpe-play siya sa cornering. Maganda yung laro niya and yun nga, napakatipid niya sa gasolina. Siyempre sa looks, wala namang dyan, kawig niya si Click 150. Ayan, nasa unahan natin, no? Mag-couple. And sa riding niya, seating position is katulad ng bisa ng mga ibang scooter, no? Pero hindi siya katulad ng Aerox or Rapid, no? Kasi yung Aerox and Rapid medyo sporty yung seating position niya, kaya parang aggressive mode siya. Yung dati kong ni-review or ginawa ng reflection, sa upuan niya, yung gusto ko yung medyo malayo, pwede, ayan, usod ako ng ganyan, good. Kasi hindi malalim yung curve ng upuan ng driver. Okay siya. Ang long ride, hindi rin kapaguran, no? Yung sa paa, okay yung niya, yung taas niya, good. Hindi ko lang nagustuhan dito guys, no? Dahil nga yun, sanay tayo sa mga higher cc. Siguro yung katawan natin nasanay sa mabilis. So syempre si Flare 150, hindi natin siya makikita ng speed. For chill ride only lang siya guys. Hindi siya katulad ng mga ibang scooter na naka-design for aggressive mode, like mabibilis na takbo, kaya niya. Si Flare 150 is naka-design for chill ride only, no? So I recommend this bike for mga lady rider na mga nag-i-start pa lang dyan. Pwede rin naman sa mga rider na mga lalaki na mahilig lang sa mga unwind ride, no? Good siya for long ride kasi napakatipid niya sa gasolina, guys. Isipin nyo ang pinakarga ko dito 100 pesos, almost 2 liters yata, o wala pang 2 liters yun yung kanina, hindi ko lang natandaan eh. Oo, wala pa sa 2 liters yun. Then tingnan nyo naman yung yung gasolina ko, kumbaga kinargaan ko siya ng gasolina na 100, empty na siya, kumbaga nagki-flick na yung empty. So kinargaan ko, nag 4 bar, ngayon 3 bar na lang. So sulit yung sulit yung gas consumption. And sa
Sa handling, napakaganda. Hindi ako hirap, hindi rin siya ma-vibrate, hindi rin maganda. Yun ang ano ko, isa kong naobserbahan, no? Dahil nga nakadrive na rin ako ng Rapid. Yun yung isang ano ko, naobserbahan pagdating sa mga scooter ng Rusi. Napakatahimik ng engine, walang vibrate. Alam mo yun? Kumbaga, parang kahit nga si Memon, yung kasama namin sa pagpa-practice ng sa pagko-cornering, no? Diyan sa ano, sa pag-build practice. Nagcha-charge ako sa ano ko, sa cellphone ko. Tapos ang gamit ko nun Rapid kasi may USB port yon. And ayun, hindi niya alam na gumagana yung motor. Akala niya naka-park lang, pero pinapagana ko yun kasi hindi magcha-charge ang cellphone ko kapag hindi pinagana ang Rapid. Pwede kung i-on mo lang yung switch, pero ubos ang battery mo nun. Kaya kailangan mo siyang paganahin ng paganahin. So yun yung na-observe ako sa mga Rusi scooter. Napaka smooth ng engine and hindi halos ma-vibrate. Yun ang maganda sa kanila eh. Ikukumpara natin kay Sigma, kay Gamma, yung mga big higher cc nila, yun masyadong ma-vibrate na. Pero sa scooter, good. Okay na okay yung ano nila, yung performance for vibration, hindi ganun kalakas. Para lang din ako naka-click. Guys, ako nakapag-drive na ako ng click eh. Click ng girlfriend ko. Doon, oo, may power talaga eh. Kumbaga kung bibigyan mo ng silinyador, bibigyan ka talaga niya ng power. Ito, medyo kailangan mong hindi bigyan ng malakas na gano'n. Kumbaga smooth lang ng dahan-dahan. Kasi nga, hindi siya naka-design for ano, top speed, ganyan. Hindi. For chill ride only lang. For my impression lang yun guys, yun lang yung masasabi ko So, handling wise naman okay, hindi ako, yun nga, tulad ng nabanggit ko, hindi ako ngalay. Kasi hindi siya ma-vibrate. Yun ang kinagandahan din nito. May angkas ako isang tao and ayun, masasabi natin na okay naman siya kapag uminit na or tumagal na yung silinyador. Goods naman na ano, pagtakbo niya. Pero kung hanapin nyo guys yung medyo, alam nyo na yon, yung mga pangmalakasan talaga, wag kayong mag-player. Baka isipin nyo binoboda ko lang kayo dito sa vlog ko na to para alam nyo na yon, di ba? For endorse this bike. Hindi, for my impression only lang to. Kaya nga sinasabi ko, kung kayo gusto nyo yung mga ganito ganyan, gusto nyo mabibilis, gusto nyo yung top speed, negative ang motor na to para doon, no? Alam nyo naman ang scooter, di ba? Design for ano lang siya, chill. Kaya nga to, nagkaroon tayo ng scooter dahil alam naman natin na ang bansa natin napaka-traumatic. So dito siya naka-design sa traffic din, para hindi tayo ganun kapagod. Sa mga scooter na testing ko, Flare, Rapid, basta marami na pero sa Rusi category, no? Sa Rusi brand, ang mga category pa lang na na-test ko, ito, Rapid. Kaya meron pa akong gustong ma-test na motor, yun nga yung RFI 175. Meron ng tropa ang problema hindi pa nagre-reply sa akin, pero I think baka busy lang kasi nga may trabaho din yun, panggabi niya yata ang trabaho. Pero kung magkakataon na lang, ma-testing din natin yun, no? Kasi gusto ko talagang ipagkumpara yung Rapid tsaka si 175. Gusto ko rin ma-testing yung 175 na yun. Sa gulong pala guys, no, yung stock tires ng gulong ng Flare 150 masyadong madulas kung ikukumpara mo kay Rapid. Si Rapid kasi medyo okay yung stock tires niya basa, kahit basa yun, medyo ilin ko ng konti, hindi ako nakakaramdam ng skid. Pero kay Flare, yun I think kapag bumili kayo ng motor na to, siguro gamitin nyo lang for braking yung gulong or mga 4 months. Magpalit na kayo ng gulong for safety guys, kasi medyo madulas kasi. For my impression lang yun yung na-feel ko nung ginamit ko to. Kasi pag naulan kasi talaga, takbong 40 lang ako yan, takbong 40. Lalo na to,
scooter to. Yun, naramdaman ko yung speed. Sa preno, okay. So sa preno niya guys, no, masasabi kong okay siya, makapit. At yung likuran nga pala nito, drum brake. Yung kung hindi kayo familiar sa drum brake, yun yung nasa loob, yung pinaka brake, yung pinaka brake shoe nasa loob ng ng pinaka parang hub ng mugs, no. And sa unahan nito, naka single disc brake. Kaya good, makapit. Pero hindi siya ABS guys. Kasi alam ko sa mga Rusi category na motor, wala pa silang ABS sa mga small cc nila. Meron silang ABS sa mga 400cc nila na naka-under demo pa rin, no? Siyempre pag 400cc kailangan na talaga may ABS yan. Mabalik tayo dito sa Flare 150cc, no? Isa ko pang nagustuhan dito guys, itong kanyang panel, no? Isa pang nagustuhan ko yung kanyang panel. Analog panel siya, pero yung kanyang gauge or fuel gauge is digital. Nasa din yung odometer, sa gilid yun, mga analog na yung signal light, preno. Pag pumreno ka, iilaw ng pula yun dito. So yun yung pinakamaganda dito. Parang nagugustuhan ko rin yung specs ng kanyang panel. Tapos left and right sa kalibila, sa signal light, no? May power naman talaga siya for beginner. Ngayon kung kayo na humahawak na kayo ng mga higher cc, tas bigla kayo mag-iisip na halimbawa lang, bibili ako ng scooter, ito yung gusto yung bili, masasabi ko sa inyo, yun nga, kakapusin talaga kayo. Ako, like katulad ko, nag-drive ako ng mga matataas na motor, mga kargadong motor. Nag-drive na rin ako ng mga 1000cc before. So tapos bigla akong hahawakan to, so siyempre bago yung katawan ko. Kumbaga yung feel ko na mabagal, sa iba mabilis na yon. So kaya kung as a beginner na mag-aaral kayo ng motor or bibili kayo ng bagong motor at ikaw ay beginner pa lang, tapos scooter category yung pipiliin mo, I recommend din ito. Ngayon, dun sa mga gusto naman na mag-upgrade, pwede naman yung Rapid 150. Kasi kaya ko lang din naman sinasabi to for beginner talaga guys. Dahil napaka comfortable sa mga nagsisimula pa lang. Kasi nga, maliit lang yung motor na to, hindi ganong kalapad katulad ng Rapid. Pag binaba mo yung paa mo, baba lang kayo. Hindi ka kay Rapid, bubuka ka pa eh. So, okay na okay to. Para naman sa akin, no, masasabi ko na kung anong feel ko sa motor na to, kung ito ba yung magiging daily use ko, ano yung mapipil ko. Para sa akin, hindi sa akin pwede kasi baka masira, kasi lagi ako full throttle eh. Tulad niya, naka full throttle ako. Pero pinipigilan ko kasi under braking pa to eh. Ay hindi na pala, tapos na pala braking nito, naka 16,000 odo na nga to eh. Pero kung itatanong mo, ikaw ka boy, okay ba sa'yo yung motor na yan? Pwede bang yan na lang ang gamitin mo for daily use? Ang masasabi ko, hindi siya pwede sa akin kasi nga nasanay na ako sa mga higher cc, mga kargadong motor. Yung katawan ko, kaya negative, kumbaga negative. So, konting lang tayo guys, konting vlog lang tayo about this bike now. Papunta nga pala ako kanila Moto Clinic ngayon eh. So yun guys, so ngayon, I hope na nagustuhan nyo tong impression video about this Flare 150cc ng Rusi. Sana nagustuhan nyo. And for more video guys, no, please subscribe to my YouTube channel and like this video and share. Okay, pag may ganyan nga pala guys na mga caution, student, driver only, magbinor tayo or pagbigyan natin yung mga yan kasi student yung iba na naghahawak dyan. So as a rider, as a driver, magbigyan na tayo na konsiderasyon, pagbigyan natin. Kasi minsan may nakikita ko mga nakaganyan, hindi pinagbibigyan. Student yung nasa loob, pero alam mo na nasa rider pa rin dyan. So kaya guys, dito ko na tapusin yung vlog, no? Nagpapasalamat ako sa mga nanood. So don't forget to subscribe my YouTube channel and like this video and share. So subscribe kayo guys para more videos to come tayo, para mapanood nyo na rin yung mga video na parating. So baka mag-review nga pala ulit ako, no? Balik review tayo sa mga parating na mga bagong motor,
mga demong motor, mga China bike na mga may kalukalike na mga magaganda. Babalik tayo sa content na ganun dahil I think magpapahinga muna si Kaboy sa pagmumotor, pero sa pagbablog hindi, kaya ganun muna yung content natin, mga review muna tayo, no? So dito ko lang tapusin yung vlog. Maraming salamat, Ichi Boy, thank you.